iwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Wow! Adventure! Woo! Sarap! Woo! Gaano man kahirap ang journey, Oo, sir. Medyo maalam po talaga yung daan dito. Kaya dapat humawak po kayo. kapit lang. Dahil gaano man ka-challenging ang pinagdaraanan, tiyak na worth it naman daw sa finish line. Mga ka-wonder, alam niyo ba na bago namin narating ang ganitong kagagandang view, hindi birong hirap ang pinagdaanan naming mga adventure? Siyempre, tangkilikin muna natin yung Pilipinas, di ba? Ayan! Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Di ba parang nasa ibang bansa talaga tayo, di ba? This is so beautiful. Wow! Patunay lang yan na mas masarap ang isang bagay kapag pinaghihirapan. So ikaw ang Rodyo King. Ano mo si Bianca? Sarap, sarap. Kumakain ka ng pork? Kahit spoon kinakain ko. Katulad na lang ng mga kwentong itatampok namin ngayong gabi, mga ka-wonder nating galing sa hirap pero nagtagumpay. At mga pasyalang mahirap man ang daraanan, worth it pa rin naman na talagang puntahan. Mga ka-wonder! Welcome to Bukidnon! Woo! Ang probinsya ng Bukidnon, kilala sa kanilang mayamang kabundukan, malamig na klima at malawak na mga taniman. Kaya naman tinagurian itong Highland Paradise ng Mindanao. Ang pangalan nito mula sa salitang Bisaya na bukid ang ibig sabihin bundok. Para marating ang Bukidnon galing Maynila, kailangan muna sumakay ng eroplano papuntang Cagayan de Oro Airport. Paglapag sa Cagayan de Oro Airport, kailangan naman bumiyahe ng 2 hanggang 3 oras papuntang Bukidnon. Ang aking first stop, syempre pa, ang isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Bukidnon, walang iba kundi ang tinatawag nilang Communal Ranch. Siyempre, bago tayo pumakyat doon sa aking pupuntahan na cowboy trip, kailangan mabili muna ako ng hat na ito, yung tinatawag nila na cowboy hat. Halika, samahan niyo ako mga ka-wonder, mamili tayo. Ano kaya maganda kulay? Is it this? Is it this? Is it mini, mini, mo? Aling kaya ang pipiliin ko? Ito. Maganda to ah. Ate, pagbilan. Magkano po? Matapos makabili ng cowboy hat, all set na. Paano ako makakarating dun? Ang tarik-tarik. Ay, eto sakto. Kuya, pwedeng sumabay paakyat? Kaya mo po ako? Oo, camera daw ah. Pwede sa harap? Joke lang. Para makarating sa Communal Ranch, ay kailangan bumiyahe paakyat ng bundok sakay ng habal-habal. Wow! Adventure! Ang habal-habal
150 pesos ang kada biyahe. Sarap! Pagkatapos ng 15 minutong biyahe paakyat, nagtataasan na at naggagandahan na bundok ang sasalubong sa'yo. O mga ka-wonder, hindi ito New Zealand ha, Bukidnon ito. Guys, grabe, ang ganda ng bundok dito. Tsaka ako lang ang tao dito, Mama Su. Grabe, lahat ng mga nakikita mo, statwa lahat yan. Ang communal ranch ay isang lugar kung saan inaalagaan ang iba't ibang uri ng hayop. Matatagpuan ito sa bayan ng Impasugong, home of the finest cowboys, ang bansag sa lugar. Ang mga kabayo kasi karaniwang ginagamit ng mga lokal dito, pang tour sa mga turista, sa mga gawaing pangbukirin, pati na rin bilang paraan ng transportasyon. Kaya naman ang sumalubong kay Empoy sa communal ranch, ano pa nga ba kundi mga kabayo. Malapit na. Mga ka-wonder, ito po, pinapaligiran ako ng mga horsey horse. So, sasakay tayo ngayon sa kabayo. This is my first place. Mabait ba yan, kuya? First time ko kasi mga ka-wonder, pero may tiwala naman ako sa inyo, guys. Love you, guys. Whitey, wag mo akong ano yan, ha? At matapos ang ilang minutong pilitan, Saya ako kasi hindi ako sanay actually na sumasakay sa kabayo. Hindi naman ako natakot kasi alam ko alalayan naman ako nila kuya. Mas natakot ako sa inyo eh. At syempre pa mga ka-wonder, pagkatapos nila ako i-welcome kanina, ngayon ay imimit natin ang mga cowboy pala. at dito sa Communal Ranch, may kilala bilang Rodeo King. Sa loob ng 15 taon, pagiging cowboy na raw ang pangunahing kabuhayan ng ka-wonder nating si Jans Lee. Bakit ikaw ang tinuguriang Rodeo King? Dini sa amin sir, maglaro kami ng rodeo sir. Paano pong sumakay ng hindi masasaktan? Hawakan mo yung kabayo, laming-lamingan mo. Hawak ka dito. Ganin mo yung kabayo mo. Gaganunin. Oh, dito. Ito. Dito. Dito sir. Dito sir. Para may paghali ka sa akin. Lapitan mo sir. Dito. Gusto ko nga. Oh. Yan. Oh, ito nga pa cancer yung paa mo dito. Dito. Oh, yan. Okay lang. Nakasakay na ako kanina, di ba? Okay ako. At gusto ko lang matutoy lahat ng mga manonood, na mga ka-wonder natin na talagang ganun yung proper na pagsakay. Ang mga turista na bumibisita sa Communal Ranch ay inaalok nila ng kabayo tour sa halagang 200 pesos. At dahil sa tagal niya sa kanyang trabaho, tinawag siyang Rodeo King ng Ipasugong. So ikaw ang Rodeo King. Oh. Ano mo si Bianca? Pero mga ka-wonder, bukod sa kabayo, ay marami ring baka dito. Communal Ranch is the only ranch owned by the municipal government of Impasugong and only one in the Philippines po. Halimbawa, ako meron akong baka, lalagay ko po dito, tapos magbabayad ako sa munisipyo. And then, in return, yung mga cowboys na nandito, sila po yung mag-aalaga. Dahil sa natatanging ganda ng lugar, ang rancho na lugar ng mga cowboy para mag-alaga ng mga hayop, naging sikat na tourist spot na. Halina lang sa Bukidnon! Mga ka-wonder, nabusog ba namin ang mga mata nyo sa Communal Ranch? Pwes, patingin pa lang yan. Ang susunod nating pupuntahan, isang pasyala na matatagpuan pa rin sa bayan ng Impasugong, ang Rote Peaks Ridge Camp.
At makakasama natin ang ka-wonder nating si Hav. Si Hav, proud higawnon at impasug-ongon. Since bata pa po ako, it's been really my dream to become a beauty queen. Nirepresent ko po yung barangay kung saan matatagpuan yung Rotipix, which is Barangay Dumalaging po. Alis na tayo! Bago makaakyat sa tuktok ng Rotipix, kailangan munang bumiyahe sakay ng 4x4 pick-up truck nang humigit kumulang 1 oras. Hi mga ka-wonder! Medyo maalog po talaga yung daan dito, kaya dapat humawak po kayo. Challenging man ang journey, panalo naman ang view sa daraanan. So, sa harapan ko po ngayon, makikita niyo po yung ganda ng bundok. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, sasalubong pa sa iyo ang tulay na ito na perfect para sa iyong #travel goals photos. Pero paalala mga ka-wonder, kapag dadaan sa tulay na ito, one at a time, 1,000 kilo lang kasi ang kaya ng tulay na ito. At ang daraanan, kahoy. Dahil mayaman sa mga bulubundukin, malamig ang klima sa Bukidnon. Pumapatak hanggang 15 degrees Celsius ang klima sa matataas na bahagi ng probinsya. Normal din ang pagbuhos ng ulan dito araw-araw sa buong taon. Dahil sa nasabing klima, tinatawag silang Baguio of Mindanao. Pagkatapos ng mahigit kumulang 1 oras na biyahe ni Hav, sasalubong sa iyo ang ganito kagandang view. Mga ka-wonder, welcome to Rotipix! Talaga namang one with nature ka rito sa Rotipix. Tanaw kasi dito ang nagtataasang bundok. Ramdam din ng malamig na klima na bumabagsak hanggang 15 degrees. Samahan pa ito ng sariwang simoy ng hangin. Mga ka-wonder, isa sa mga dinadayo na spot dito sa Rotipix ay ang spot na to kung saan pwede kang umara habang nagsiswing. One time, nag-trending yung duyan sa Rotipix. Yung tagline nun, swing your worries away. Sobrang nag-trending yun sa Facebook. Ilang libong shares. Doon nagsimula lahat. Pagkatapos mag-enjoy sa view, nakisayaw naman si Hav sa mga katutubong higawnon na nakatira sa lugar. Kahit po dito ako lumaki sa Impasugong, it's my first time joining them kanina. Masaya siyang experience. Tapos tinuruan pa nila ako kung paano yung proper talaga na steps. Ang Bukidnon hindi lang kasi mayaman sa biyaya ng kalikasan, mayaman din ang kultura ng kanilang probinsya. Ang Bukidnon ang tahanan ng 7 tribo sa Mindanao. Pangalawa, sa pinakamaraming tribo sa Pilipinas, ang Bukidnon. Higawnon, Talaandig, Manobo, Tigwahanon, Matigsalug at Umayamnon. Dito sa bayan ng Talakag, ang tribo ng Higawnon ay may pinakamalaking populasyon. Tanang matapang ma'am sa Higawnon na is mabalaw. Nami po kagalingon ng mga kultura na gisubay. Pareha ng mga ritual. At ang isang ngang lugar kung saan ginagawa ang kanilang ritual, matatagpuan sa isang napakagandang waterfalls. Ang Mindamora Falls na tinaguri ang second highest waterfalls sa buong Pilipinas. At ngayong araw nga, makakasama ng I Wonder Team ang magkakaibigang Janelle, Albert, Adrian at Randy, mga lokal ng Bukidnon. Nakahiligan na raw nilang umakyat ng bundok na magkakasama. Kaya naman ngayong araw, susubukan nilang akyatin ang Mindamora Falls. Abot na mo diri sa receiving area, so ako makauban o.
Mabuhay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, ma'am, mag-logbook po muna tayo dito. Pagkatapos niyo pong mag-logbook, papunta po tayo sa viewing deck. Pagkatapos kasama ang mga tour guide at lokal, maglalakad ulit sila paakyat ng bundok sa loob ng 12 minuto hanggang sa marating ang view deck ng falls. Pero bago pa man makarating, Mami Sue, mukhang ayaw magpakita ng Mindamora Falls sa atin. Dahil kasi sa lakas ng ulan. Natatakpan kasi ng fogs pala ang falls. Dito na mo kami sa daan. Ang magkakaibigan Janelle, Albert, Adrian at Randy, nakahiligan ng umakyat ng bundok magkakasama. Kaya naman ngayong araw, susubukan nilang akyatin ang Mindamora Falls. Pero bago pa man makarating, mukhang ayaw magpakita ng Mindamora Falls sa atin dahil kasi sa lakas ng ulan, natatakpan ng fog ang falls. Pero may ritual na gagawin ng mga katutubong higaw noon na tiyak daw magpapaalis sa mga fog na yan. Dito po kasi sa amin, kapag may bisita, may ritual po talaga kami na gagawin. Sa amin po ay open po sila na makinig lang sa aming ritual kasi yung ritual po ay prayer naman po yun na pahintulot na pupunta doon sa waterfalls. Bago magsimula ang ritual, kumakain muna sila ng pinagsama-samang tabako, manika, mamaon at apog. Ang ritual na ito paraan ng mga higaw noon para humingi ng permiso sa kalikasan na matanaw ang Mindamora Falls. Kay mo ko naliwata. Dari sa ido na ba yun. Feeling proud and safe po kasi andito sila magbibigay ng guide, panalangin. Matapos ang ritual, abay kakaiba. Eto't kitang-kita na nga ang breathtaking view ng Mindamora Falls. Dito sa Mindamora Falls po, masyadong maganda yung waterfalls at saka masyadong mataas. Ang pag-usbong ng turismo sa lugar malaking tulong sa mga lokal ng Talakag. Kaya naman hilig nila, mas marami pang turista ang bumisita. Hello po mga ka-wonder. So kung gusto nyong pumunta dito sa Bayog Mindamora Falls, so punta na po kayo dito. Welcome na welcome po kayo sa amin. Hello mga ka-wonder! Nandito po ako ngayon sa Bukidnon, ang fruit basket ng Mindanao. Kaya naman isang katutak ang mga prutas dito, katulad nito, pineapple. Sa probinsya ng Bukidnon, matatagpuan ang pinakamalaking pineapple plantation sa Pilipinas. Ang klima kasi dito perfect daw para sa mga tanim na prutas. Bonus pa ang matabang lupa sa lugar. Sa ngayon, umaabot lang naman sa 30,000 hektarya ang nakatanim na pineapple dito. Kaya naman ang kakaibang mga pineapple products sa Bukidnon nagsulputan. Isa na dyan ang Paula's Pineapple Delight ng Pambato, mga kakaibang pineapple product gaya ng pineapple vinegar, pineapple jam, at pineapple chili sauce. Pwede pala yun? Dito kasi sa amin sa Bukidnon, wala kaming like pag nagpunta ka, parang bang wala kaming maipagpadala. Kasi pag nagpunta ka sa Bohol, meron talagang kalamay. Or pag nagpunta ka sa Davao, meron talagang mga durian pastries, durian jams and all. Dito naman sa Bukidnon, wala kaming like pasalubong. So, yun yung nakita ko na pwede kong gawin. Pero ang mga pineapple product na yan, hindi lang daw basta sausawan. Hinahalo rin nila ito sa ulam. Yes mga ka-wonder, ito na nga, kasama na po natin si Miss Paula. Ayan, at tuturuan niya tayo ngayon magluto ng isa sa pinaka-native dish dito sa Bukidnon. Yes. Miss Pau, ano po ba yung mga kasama natin? Yung native dish talaga dito sa Bukidnon or yung kinakain talaga ng mga lumad pag walang pambili ng ulam is our dakan. Dakan or taro. The gabi here is tumutubo lang siya anywhere. So it's like ulam for the natives.
native dish with a twist. Miss Pau, talagang kasama tong pineapple sa dish? Actually, hindi. Pero nilagyan ko ng twist para a little special talaga siya. Wow! So, we also have a little pork, parang special Pork. talaga. Yun, sarap niyan. Yung papa ko kasi is talaandig, tapos yung mama ko is higaunon. Ito talaga palagi yung ulam namin pag walang pambili ng ulam. So, like, kasi tumutubo lang yung gabi anywhere. So, yan talaga. Sunod na ilalagay ang bida sa ulam na ito, ang pineapple chili sauce, dakan, at pineapple chunks. Miss Paula, bakit po pineapple po yung napili niyong ilagay? Kasi the sweetness of our pineapple here in Bukidnon, when you taste it, you'll know. Yes, kailangan kong matikman talaga yun at excited na ako. At hindi pa dyan nagtatapos. Lalagyan din ito ng pineapple jam para mas masarap. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapakulo, luto na ang dakan! Sarap, sarap. Isa pa. Kain ka ng pork? Opo. Kahit spoon kinakain ko. Para siyang Bicol Express na parang bopis na laing. Laing. Actually, it's laing. Laing? In Tagalog. Ay, sabi ko pa nga. Laing! Yes. Laing yan! As in. One more. Masarap dito. Hindi, mahilig talaga akong kumain ng laing. Ang laing kasi, sa may Bulacan, nilalagyan namin ng suso. Susong Pilipit. Dahil sa kakaibang produkto na offer ni Paula, ang kanyang business pumatok. Ang kanyang produkto available sa iba't ibang stores sa Bukidnon. Hindi masyadong maganda ang buhay because many challenges. I had a difficult childhood because of poverty. Yun yung nag-push sa akin para magsipag talaga sa buhay. Family recipe daw talaga nila Paula ang pineapple jam. Nasa kolehiyo pa lang, ito na ang kanyang ibinebenta para makatulong sa kanyang mga gastos sa pag-aaral. Dahil sa pineapple, ang scholar noon, successful businesswoman na ngayon. I want to pass it down to the next generation sa mga anak ko, and then my recipe, I hope if God allows, na talagang siya, kahit I'm not in the world anymore, pwede pa siyang Kaka-wonder, nag-enjoy ba kayo sa ating Bukidnon adventure? Wait, there's more! Sa susunod na linggo, marami pa tayong lugar na papasyalan. Siyempre, tangkilikin muna natin yung Pilipinas, di ba? Ayan! This is so beautiful. Sarap parang nakalipad, parang ibon. Let's proceed ourselves. Let's proceed. Mga pagkaing titikman. Sarap! Ano pangalan ko ulit? Kung talagang mag-breakfast tayo, ito yung kanilang mga specialty dito na ino-offer sa kanilang mga guest. Ayan, outdoor tayo. At mga natatanging kultura na tutuklasin. Ayaw pala yun. More adventure, more fun! Lahat ng yan sa ating Bukidnon Adventure Part 2 sa susunod na linggo. Kita-kits, mga ka-wonder!